Pinoy Boulevard, one-stop shop. Dito mo makikita ang iyong hinahanap. Madami-dami ka din na pagpipilian. Iba't ibang disenyo ang iyong masisilayan. Sigurado lahat dito pang diinan na pamorma. Presyo ay pasok sa iyong palasa. Bisitahin nyo na to mga tropa kung gusto nyo ng maangas na pamorma. Motos Battle League, Kalayaan 6. Nandito pa rin kami sa GT Gran Turismo Nightclub sa Las Piñas. Pangatlong laban ng araw na to. Magingay tayo para sa parating nating laban. Siyempre, gusto kong magpasalamat sa GT Nightclub kila Madam Neri sa pagpapahiram ng venue. Sa Crown Manila, siyempre, sa Pastry Vapors, Ian Angeles, Zypher Philippines, sa 100% siyempre, sa Bado Boutique kay Tin Kaaway, sa Salvado Clothing, at sa Blacksmith Jewelry, syempre yung sponsor natin ng championship ring natin ng pedestal, palagi yan. Sa Pinoy Boulevard 2.0 sa Taiwan kay Madam Erlyn Xiao, at sa mga tropang nandito, mga bumiyahe pa na malayo para lang makasuporta sa liga namin. Yon. Pero ito, solid na laban to sa kanan, galing pa ng Dasmariñas, Cavite. Mag-ingay para kay Meng. Ingay Likha. Shoutout sa buong Ingay Likha. Yun, at kita-kits tayo sa future na magiging venue. At kay Tulala, syempre, palagi. Sa kaliwa naman, galing pa ng Pasig City, mag-ingay para kay Good Kid. GJ. Yun, nagkointos kami, nanalo si Good Kid. Pinili niya mauna si Meng. Unang banat para kay Meng, Kalayaan 6. Pakinggan natin. Woo! Ganda na makinig, ganda na? Game. Si Zayt, kumontak nung minsan versus Good Kid ang kanyang pick. Kaya from ingay, ako'y lumisan. Yung director daw merong skit. Eksena, Israel sa Palestinian. Dito sa Motos daw saglit. Dahil pinadala ako ng Christian para pumatay lamang ng kid. Comeback mo raw, sa one-up tour na to lumapag. Ang kanyang estilo ay sinugal. Kaso bagsak ng second round. Tigil agad sa pagpedal. Kwento ni Noah sa hapag, ang bit-bit ko na arsenal. Kasi kung nalunod ka sa flood, edi hindi ka nga animal. Tapos dito, feeling star, pues carbine agad sa intro. Lalagyan ng laser. Sa Wex guy, di na kailangan pa ng scope. At ako nga pala yung tipong di nasunod na driver. Kung nasaan yung red light, dun din ako mag-a-unload. Kaya literal tong maliligo ng bala. Kanyang kaluluway, rerekta sa langit. Kung si Good Kid ay nagmimistulang tala, edi ginawa ko siyang heavenly bodies. At speaking of heavenly, tinatawag mo rin sarili mong God Kid. Hindi ko alam kung pronoun o alter ego. Pero, God na, kid pa? Ano ka? Santo Niño? Pero bawal. Kasi tinalo ka ni Class G nung finals. Itong gago na bitin, sakto mismo. Dumapa ka, sa suntok siya nagimbal. Kaya paano magiging Santo Niño kung wala ka sa tuktok ng pedestal? At kaya nangyari, nag-switch ng liga itong bobo. Doon siya nagkampiyon, hassle-free. Diyan kita papatayin sa trono. Rekta tuktok ng hierarchy. Maninik luhod na sa templo. Dadanak mga likido ay guarantee. Kakalat sariling dugo sa pwesto. Parang political dynasty. Nung nagkampiyon siya sa Massive, nagpiling asteroid ang inyong home breed. Tapos ngayon babalik, mag-iikot, magmamasid, aastang isa ko sa mga old shit. Hoy! Doon ka nagkampiyon, dito ka feeling vet. Sa pandinig, medyo conflict. Itong asteroid meron ng sariling belt. Dito ba rin umo-orbit? Bitch! Hindi ka narito kailangan. Idolo mo raw kasi yung taga-Japan. Tila mamanahin yung last will. Pagmasdan mga projection yan, kuhang-kuha pati yung cut drill. Tapos gusto makilala? Sa stilong sinusuot, imposible yan chong para sa God Kid. Paano makikilala? Hindi naman pumuputok mga produkto ng blacksmith. Bitch! Kaya yung binagay mo, Zyke, di ko alam kung gift o ituturing ko na problem.
Pero lulud tong black, ako'y cavalier from 1800. Oo, in-expose ang ancestry, yan ang tactic. Sa battle rap nag-come to life. Imitation ka lang ng blacksmith, ako descendant ng samurai. Kaya kung akala mong pulo versus motus ang adhika, yung nawawalang pyesa mas lethal threat. Sa umpugan ng mga liga, ingay likha ang metalhead. Anak ako ng Pantera, Ratem, Slap Queso Hounds. Kaya, anak ako ng Pantera, Ratem, Slap Queso Hounds. Kaya laging may sungay na hand sign. Kaya fuck being good kid, ang underground teritoryo ng mga bad child. Yo! Ako'y nagbabalik sa motos! Kahit di pa sabik at ganado. Tapos kalaban, veteran na Tonggoods, astang warvet na armado. Kaso, kung tingin nyo sa akin, alanganin kasi tong rubber praktisado. Ipapakita ko sa Meng na sa aming battle siya dihado. Bawat bitaw, kinabisado ko. Kaya patay ka seryoso aking mga banat sa ulo. Na parang berdugo, tingin mo lamang ka sa punto. Sablay ang mindset mo, Meng. Ako'y umasta ng berdugo, kaya ka naging ahead sa akin. Muling aktibo nang makilala. Ito na, exposure valley. Pagpugot sa ulo, sinadya nang mapansin tong nobody. May mga nababalang tropang MC. Na maging alisto ako sa'yo. Guess what? Ako'y sumunod sa advance warning at pugot mong ulo yung heads up. Sinimulan sa headlines. Dahil may nagbabalik sa rap na pagdating sa bara top notch. Kasi si Meng, galing sa bars. Mukhang kakalaya ng last March. Below standard ng sulat mo, ikay may defective style. Kasaya kay Angel sa past battles, tingin mo dyan creative mind. Line marking na sablay ang rhyme scheme, haluan ng deceptive lie, sabay pilit, i-relate sa mga imbak niyang generic lines. Pero si Meng, taga-ingay likha, na ang pananaw, galing sa tulalang ermitranyo. Yung mukha nyo medyo same din. Makata ng Meng Dynasty na gustong makatawid ng mainstream kaya binangka ang Pinas mula Beijing. At dahil sa cultivating, alam ko 100 years old ka na. Kita naman sa mukha yung sign of aging. Meng, ba't di mo pa aminin na ikaw ay lolo sa talampakan ni J. King? Knowledge mo sa hip-hop talagang sobrang extreme, maging tulala at mangarap. Meditasyon mo pag evening. Pwes ngayong gabi, papaslangin si Meng habang nanaginip ng gising. Bibigyan ko ng nightmare itong mahilig sa daydream. Ako yung bangungot sa utak mo. Sa paglitaw ko kabado. Patay sindi ang iyong bumbilya kaya ilaw lumalabo. Pinapaikot kita sa masamang panaginip. Habang kumakaripas, sumisigaw ng saklolo. Bibigyan linaw ko ang tagpo. Nasa loob ako ng isip mo kaso ikaw tumatakbo ang iyong brain cells magiging oblo. Sa sariling isip bihag to. At sa mga bars na nilikha mo, ikaw gagawin kong bilanggo. Kinulong kita sa sarili mong box. Total sa loob niyan, mas gusto mo. At nag-webbing na ako sa match kasi gagamba ka lang sa posporo. At sa pagsasarado ng round ko, imagery ng bara, hatid sa mind mo droga. Wasak memorya mo sa bata, tila childhood trauma. Ang kinaka, 2025 na, Meng sa aming, king ng wordplay yan, sarap ah. Sa aming. O, game. Okay, round 2. Kalimutan ko po. Okay, game. Nagtataka lang ako. Ba't nga ba wala ka dun? Di ka pinapansin ng presidente? Hindi. Alam mo, tinutukoy ko, old mate. Pero hindi na. Kinalakay na yan ni Pilos nung battle nyo. Di na para argumento mga old days. Nandito ako para tumulong. Mag-stick bilang terorista sa ating roleplay. Ngayon, yung Pangulo makukuha mo na atensyon. Pag itong kid, ginawa ko ng hostage. Kasi paano makukuha? Linya niya kay Casper. Itong ilaw, ginawa kong wali. Tara pa. Punchline, binabayo lamang kita. What the fuck? Nag-wordplay pa. Yung sadako, wordplay sa uusad ako. Pre, yung dalawang sadako, okay, fine. Anong meaning ng uu? Ayop ka. Sa massive naman, X-Men daw siya. Gago. Weirdo!
Ha? Pero hindi. Huwag kang mag-alala. Yung mga ganyang style, open yan yung flip top. Laway. Open yan yung flip top. Yung gantong angulo nga, di dapat sinusumbat. Huwag niyong kalilimutan na Mongoloid rin naman yung recently sa buhay, champ. Kaya, ito'y deja vu. Makakakita ka ulit ng multo. Ako na bahala, senpai. Sa akin ay makikitil. Bubuksan ko ulit ang yung third eye. Gamit 9mm. X-Men, tayong pinangharang mo weirdo. Yung kalaban ng dapat mong kadapelkap. Kasi pag binakalang kita sa ulo, tatawagin ka nilang Juggernaut. Kaya, extend natin yung gun bars yung pagkatalo kay Class G. Pagkaubos ng bala, salpak ng magazine. Yung 9mm ipuputok. Pagkaubos ng bala, salpak ng magazine. Yung 9mm ipuputok. Pagkaubos ng bala, salpak ng magazine. Yung 9mm ipuputok. Ano? Sa starter ka kumagat? Yung 9mm na dala, sinusulit. Di ba bumagsak ka sa class? Uulitin mo talaga, parehong unit. Ha? Ha? Ayaw ko 50 nyo, putingin na nyo. Go, game. Tapos sobrang awkward mo pa. Pagkatapos niyang mandamay na kung sinong pangalan, biglang magsusorry. Tanga! Yung pagka-gory, tamang flash. Namimilipit pagka-hardcore. Kaya paano ka magkaka-bars kung nangihingi ka ng pardon? Kaya kung bala mo dito na maluwag, mali yan. Humanda ka ng makrimate. Bali ang sungay mo sa palitan. Welcome sa Ivory Trade. Kaya kung usapang hardcore lang, walang pag-asa tong beach walk. Yung panlasa pa, napaka-lowly flavor. Gusto mo ng psychopath? Nasa harap mo Slipknot. Tapos walang maskara si Corey Taylor. Kaya magkapareho ng estilo, kaya kami pinagtapat. Yan ay imbensyon lang nilang tinapal. Zay, paano magiging mirror match? Wala namang refleksyon si Baal. At hindi talaga tayo magiging magkapareho. Kasi nagmamakaawa ka kay Enigma. Lang laman tubig ko eh. Kailangan. Okay. Insane Battles versus Apollo. Round 2 ender niya. Enigma, baka naman. Sarap ah. Humingi na lang sa lolo para lang sa stage ay makalapag. Ending, di rin panansin kahit todo ang pag-imi take niya sa mga gods. Dinaan sa awa nitong loko para lang magka-break lang to kaagad. Ironic lang, kaharap mo na Apollo, wala pa rin space ang iyong mga craft. Gusto mo makapasok sa flip top? Sige, ganito gawin mo. Luminya ka kahit hindi rhetorical. Basta sigaw mo lang. Meron niyang sweet spot sa memory. Tapos, magparody ka ng kanta. Hindi yung kadayaan. Kahit may sinusundan ka ng rhyming pattern sa melody. Magdabog ka kahit irrelevant. At wala na sa rhythm ng iyong written ang actions mo na baon. Kahit wala kang skills, basta overacting, pwede kang partner ni Atom. Diba? Ako, di ko kailangan mag-draft para magka-stat along the game. Sharpshooter sa perimeter pero unstoppable sa paint. Kaya ko lumaro under pressure. Name it, ako'y better dyan. Kabisado ko ang time trail. Kaya fuck yung 1 minute. 3 seconds lang kailangan ko sa clutch play. At speaking of 1 minute last year, may mga favorite ako dyan eh. 3 favorite. Una, Hespero. Nakakasa kami sa Pulo, Uragon 3. Kaso after 2 weeks, umatras. Dahilan, sa 2x2, focus daw konti. Tangina, malaman-laman ko, next round nila, Marichu tsaka Aubrey. Kaguduwag! Pangalawa, Razik. Razik o Razik, whatever. Pare, support. Hoy! FRBL, Hujaka 7, may battle dapat kami sa nasabing event. Kaso 2 days before, doon lang siya nagsabing hindi siya makaka-attend. May problema raw. Okay, hoy, support! Tangina, second side 13, kalaban mo si Hempil. Aligaga yung tao. Pero nakuha pa rin humarap. Si Enigma na lang nag-adjust. Paglabas ng video, verso mo lang. Paglabas ng video, verso mo lang nilabas. Tapos, kaya kahit talo, sa responsibilidad, nakuha niyang gumanap. Razik, iba yung problemado sa literal na walang bayag. Pangatlo, favorite ko to. Si Miraj. Lo! Ani puwersa, kasado na. Sabi mo pa kay Looms, kahit sino kalaban mo. Ayun, awan ng Diyos, umatras nung binigay pangalan ko.
Tangina Lokwit ka na! Hindi mo na to prime! Battle mo kay Shaboy ang proof mong binigay. Malakas ka. Oo, 2017. Ikaw ay one of a kind. Pero ngayon, ang Mirage 2017 na hindi na top of the line. Ha? Yung mga rookie nyo, takot sa akin makipag one-on-one. Kahit pagsamahin ko pa sa isang test tube. Lahat sila naturingang diamante ng underground. Oo, kasi ako pinakamabigat nila na pressure. Diyan tayo nagkaiba. Habang ikaw, nagmamakaawa kang mapabilang sa 1 minute na poster, ako, mas gusto kong pogutan lahat ng pinipiling yaarik sa roster. Ha? Kaya, bitch! Kaya ikaw, isa ka na rin sa guguhitan ko ng leeg. Kasama po yan sa ating roleplay. A smoke with your God, ngayon palang gaganapin ng conclave. Time! Yo! Grabe rounds ni Meng! No? Ang linis. Di ka talaga makakuha sa 1 minute. Tangan niya rounds mo, 10 minutes. Round 2 na! Ngayon naman ang gagawin, lait sagaran. Double meaning na agad pag sinabi kong si Meng, pangit kalaban. Itsura mo sobrang sama. Parang rebeldeng kriminal. Ang tawagin kang lolo sa talampakan ni J. King, pwedeng literal. Tapos makaliwat pasmado, medyo wetlock pa si gago. Yung pinagbubuntis ka, naglilihi sa foot pang ina mo. Baka sabihin pilit at generic, paulit-ulit lait. Ulul! Ang tawagin kang mukhang paa, masasabi ko fit na fit. Alam mo kahit humanap ka ng pangit, mala Andrew E, di ka papatulan repa. Kasi putya, mukha kang AE na walang EA. Pero, ikaw yung AE na walang alter ego. Ang image empty. Sa battle rap, ikaw yung AE na average MC. Napanood ko yung laban mo sa pulo. Bars mo, tumatagos, aba. Nakatalisod ka ng panalo. Kaya si Andros, aba. Kaya si Andros, dapa. Kasi tsura mo doon, mukha nang hikain. Di ko alam kung yung baga ayos pa ba. Kasi sa sobrang hangin mo doon sa paghinga, kinakapos ka na! Yung nag-isang laban niya sa pulo, panoorin nyo. Last round, hingal na tong weirdo. Paano di ka ihingalin ni 10 minutes round 3 mo? Tapos inulit mo pa! 10 minuto? Gago, haba nun! Tapos yung 10 minutes round niya, 10 lang daw yun. Wordplay, Nego G. You love to run your mouth kahit body language, malapit na mag-relapse. Baka sabihin, breathtaking kasi bars niya. At grabe pati punch, Ming. Easy ka lang. Kung pwede, huwag mo yun gawin sa ating match. Baka mabalita ka, isang rapper, namatay sa adrenaline rush. Pumuntrayahin ko baga mo, hanggang mabulok. Tila sigarilyo, hinatid ko na pang sunog. Sa baga niya, masamang hangin, pinadaloy at ang dulot. Pagkamatay ni Meng, dinaan ko lang sa usok. Lasangan mo, may concept ka kay Andros. Pero ayaw niya sa style ni GL. Halatang naiinggit siya. Pares kayo ng nilalanghap na hangin, pero sa bagay may diferensya. Sa current, ikay resistance, at kitang-kita, ebidensya. Sa lungat ka na resistance kasi mahina resistensya. Attentions pa ng tao ngayon, maiksi na. Kaya rounds mo, wag mo nabaan. Di na yung pagiging malawak, tawag na dyan, gahaman. Kasi kung titimbangin lang sa punchline, aking lyrics mas may pound. Lalaman ka lang naman sa akin ngayong May 10, pag May 10 minutes ka na round. Hirap kang maging concise. Dami mo kasing arte. Sa sobrang pasikat, todo paliwanag pa ng detalye. Sige, putusan niyo yung overtime nito. Bibigyan kita ng bentahe. Kasi sumusobra ka lang sa oras pero kulang sa mensahe. Sige, baka mo pa yung rounds mo. Kaya reklamo ka, 10 minutes, going kong 20 minutes. Dami ka. Teka lang, ya. Pagod ako, sabi mo, hihingal ako eh. Oo, totoo nga. Round 3. Heto, kung nanonood talaga kayo, napanood yung mga dati kong battle, alam yung round 3, favorite round ko to eh. Get ready, M-side, let's go. Okay,
Sa mga judges pala, kahit huwag nyo na itong iskoran. Ang wala akong pakialam. Round 3! Alam mo, yoko talaga bumatil sa Motus. Halatado yan ni Zait. Kasi ang lyrical dito ay hell of hell. Real talk, ayoko sa crowd. Tangina, kundi special child, iba talaga ang inyong method, men. Champion number 1. Champion number 1. Nag-reference siya ng Zait tsaka Looney. Kasi nga taga-Pasig to eh. By punchline niya. Kung di dahil sa M at L, malamang nag-ML ka. Tangina, wordplay. Shit, gago tinalo ka nun. Hindi ka. Champion number 2 naman. Champion number 2 versus Nego G naman yun. Championship to syempre. Kumanta siya ng Silver Toes. Tapos ang punchline, Silver Toes sigurado. Sarap ah. Okay. Dahil doon nabuhay si Buloy, hayop kayo. Sarap ah. Ha? Si Mirage lang yung medyo matino ng konti. Hindi siya pang balagbagan pero hindi rin less of gem. Pero tangin ang crowd to. 3 years ang kailangan para sa katiting na development. Kaya, yung bansag sa inyong magkakatunog, mistula atang wala ng tsansang. Alisin sa pagkakasuot, mananatili na yang nariyan. Kung ang Motus naging COVID noon, maikli lang ang lockdown. Di kami mag-aalala, tiyong, wala namang kayong ibang variant. Kaya yung angulo nyong nagsusumiksik kami dito sa Motus. Hoy! Last year, ilang ulit kong tinanggihan si Zait. Yung pangalan ko ine-encode. Kaya nonsense ang pagiging proud. Tsaka mukha ba? Mukha ba? Mukha ba akong excited mag-perform sa low intellect ng crowd? Kaya, nagsusumiksik. Sa numbers nyo kami maienggaan nyo? Nagpupumilit ba o sinisipa kayo ni Zait para magkaroon kami ng espasyo? Kasi real talk, hindi naman talaga to kalabang ko eh. Dapat si C9, ambush 6 nagkausap kami. Sino-sino ngaling sa inyo? Matatanggi mo, di ba? Di ba? Giving the benefit of the doubt. Isipin nyo to ha, bigyan ko kayo tanong. Simpleng logic kumbaga. Pag debut battle mo sa Motus, it's either novelous o bibigyan ka ng average MC na tanga. Bakit sa akin flip-top MC agad? Bakit kaya? Bakit kaya sa sarili mo hindi mo yan naitanong? Finalist ka dito kahit kailan di yan sa'yo naialok? Ha? Bakit? Kasi hindi ka nga pwedeng mukha ng liga. Hindi ka nga pwedeng mukha ng liga. Hindi pang contender ang Gloom. Average lang sa lente. Kaya tingin sa'yo ni Zait mahina. Kaya paano kay group engagement nga? Di ka pwede. Extend ko pa? Lagyan ko pa na isa pang layer. Motus ang pinaka-dominanting liga sa underground. Talaga? Bakit? Sino bang dominante dito? Si Katana? Ulul di taga dito yun. Taga-Gimbalan yun, kinuha lang ni Zait. Si Mirage? Ulul hindi taga dito yun. Taga-Titus yun, kinuha lang ni Zait. Blazer? Diyos? Ulul, hindi naman taga dito yon. Taga-FRBL yun, kinuha lang ni Zait. Kaya good luck sa pag-gatekeep sa Motus. Itong mga gagong to nagpipiling harang. Hindi nyo alam, mismong Pangulo nyo naghahabol sa amin ng pakinabang. Kasi, yung mga binanggit kong pangalan, kasama ko, dominante na kami sa kanya-kanya naming liga. Kaya lang kami pumayag para sa immersion, mas diverse na culture, sa battle rap, dapat pa ay siksikin. Kaso ang concern ko at question, bakit kapag yung import may future, ginagawa niyang full-blooded citizen? Bakit? Kasi kayo mga batch 1, wala sa inyong mahihita, gago! Tapos sa market, gusto mas deadly pa? Ulo, lahat ng quality dito galing dayo! War trade China, Amerika! Kaya tigil nyo yung mga ranking ng liga. Ginagawa nyo lang yan safe haven para lapses nyo di makita. Sample, pag banu ka, syempre lalaro kang Motus. Kasi nga, merong pseudo image na itong pinagkakanlungan na corner. Kaya yung kakulangan mo sa writing skills, mapupunan ng fake credibility ng pinaglalaroan mong border. Tapos pag taga-Motus ka, tapos bobo ka, syempre bababa ka ng ibang liga. Kasi feeling nyo, meron kayo laging offset. Kaya yung kakulangan nyo sa writing skills, napupuna ng entitlement tsaka superiority complex. Ako, wala akong pakialam sa mga ranking nyo. Kahit sa ang liga pa to iset, ang pakailang kada battle ko, kabahan sa akin yung main event. Kaya lahat explosive schemes, mahuhubog yan sa pangarap ng ating uncle. Tuto pa rin ko ang iyong flip-top dreams, kaso matutulog ka ang sa katawan merong shrapnels.
At speaking of flip-top dreams, alam nyo ba, pag nagsabi kayo rito ng wala ako sa flip-top kasi hindi ako nag-try out, sasagot tong mga abnormal, ba't si Nego G nakuha kahit di nag-try out? Tanga! Hindi nyo pa ba natitingnan? Sa sarili nyong bibig na uhuli na, indirect kayong nagbibintang na sa flip-top may politika! O ano, nonsense? Bugtong-bugtong, nag-apply ka, tas di ka nag-apply pero nakuha ka. Ano sagot? Diba? Kaya ano, si Tulala at si Empil, nagtatatalo. Okay, yung argumento nyo ihalo. Lalaruin chong nang walang hassle, hindi para remedyohan. Pero sampal to sa pagmumukha nyo. Naabot nila yon nang walang backer. Pawang talento lang. Kaya, salpak mo to sa kukote mong 3 punchline lang kapasidad. Una, mahina ka bilang individual. Pangalawa, overhype lang yung pedestal. Pangatlo, kilala mo si Andros? Mukha kayong magkakambal. Kaya, kung totoo man yung ranking, kami dapat nasa ibabaw. Yan ang sagot sa tanong. Kasi Motos at Pulo, liga giniba ko sa magkasunod na taon. Ang ingay likha, pride ang ingay likha. Sa underground kami ang Venom. Sobrang dugo ng pagsampa, parang bitbit ko lagi Red Room. Kaya kahit magbabababababars ka pa dyan, magpakita ng scheme at magpaka-beast mode, pakyo, wala kaming respeto sa ligang binubuo ng mga import. Tanga na. Sa Pulo, may mantra Creo, Titus Manifesto, FRBL Rizaleño. Sa ingay likha, kahit ako lang, wag mo lang itanong kung bakit. At yan ang wala sa Motus, boy, mga homegrown talent. Meng ng Red Room. Grabe yun, no? Tangina, yung pagiging malupit talagang nasa DNA. Tol, yung rounds mo, pwede na sa MMK. Yo, ito hindi, seryoso tayo. Di ba engineer ka? Eh bakit sa pag-construct, angle bar mo medyo weak? Tapos bitak-bitak yung pundasyon. Mukhang kulang sa retrofit. Engineer na ang tool, AI engine. Tamad na designer. Banat mo kay Andros. Tutok mo naka-auto, parang AI. ChatGPT, ginawang enhancer. Galing mga ideya mo sa AI. Yan kaibahan natin sa pagiging writer. Ako, di nagtatanong sa AI. Kasi skills ko mismo, the answer. Ang dating, disaster. Nagpapataob ang puwersa. Delikado bawat hirit dito sa banong pakwela. Titinapon sa aking init, naging labas, bayot serepa. Si Meng, talsik sakid. Kasi mukha kang tamod ni Tekla. Ang sobay ngayon sa meta, kita naman, di ba? Hindi na sa'yo bago. Ibo talaga pag galing tulig salitaan. Nakakapag-adjust kapag dumayo. Kayang mag-adapt at flexible. Sadyang mapanlin lang to kaso, dito sa Motus kami, lilon. Habang ikaw isang hunyango. Panggap na pakitang tao. Kasi balita ko, ayaw mo sa 3GS. Di mo, kinakita na kanina, no? Pero yung pinagbuksan, kaya na Emsat at Shernan, bigla kang feeling blessed, tapos feeling one of the best. Ito manggi nga lahat ng MC mong ni-request. Ming, common sense. Kung wala ka pang sapat na na-invest, walang may interes. Ako, tinanggap ko to kahit hassle. But the only reason why, yung magbabakot na ako sa battle, si MC di nagre-reply. Real talk. Tingnan mo, kala mo gusto rin kitang kalaban. Dapat mong ma-realize. Ito, dapat niya ma-realize. Natunog malakas lang returns mo dahil sa pagiging agresibo. Buong puso mong binibigkas kaya nagiging epektibo. Di na bago ganyang estilo. One step ahead daw siya sumulat. May tama na sa pag-iisip to. Paano ako naging advance sumipat kung nakakanto lang nasisilip mo? Inamin mo sa tulig salitaan na nagsusulat ka kahit walang laban. Aba, nice din. Kala ko, lyrical. Kung mag-bar sa rhyme scheme, yun pala, literal, yung advance na writing. Kahit gaano ako ka-advance, malayo pagitan ng ating isipan. Kalaban mong bata, mabigat pluma, may bakas tong naiiwan. Bumabakat sa kabilang pahina, sulat kong pangdiinan. Kahit bigyan ng katahimikan, pupok sa akin ng noise reduction. Ikaw ang taga-ingay likha, kaya mas gutom ka sa crowd reaction. So pang iyakin mo pa mag-rap. Nagagalit kapag yung kalaban, may crowd reaction natatanggap. Attention seeker na, validation ang hanap. Alam mo yung masaklap, hindi hinihingi ang masigabong palakpak. Final siya sa tulig salitaan. Masyadong pabida ang galawan. Kahit di niya pa noon, papansin na. Ayaw kasi na masapawan.
nakikimoment kapag yung crowd kalaban na hinahalakhakan. Kahit hindi sa kanya ang round, upaplos, inaangkin talagang takam kasi kalapati siya pinapalakpakan. At bilang pagwawakas, kung dadalhin mo ako sa pagkasawi, ito pa yung kapatid. Kilalanin mo, kinakaharap, matuto kang magmasid. Ikaw ngayon ang nakarit sa balak mong mapanganib, di mo man lamang nabatid. No yung hahatid mo sa kamatayan, kamatayang tagahatid. Motos Battle League, Kalayaan 6. Kung nagustuhan niyo yung laban na yun, mag-ingay tayo para sa yun, syempre gusto ko magpasalamat sa GT, Gran Turismo Nightclub sa pagpapairam ng venue, kay Madam Neri. Yan, check nyo lang yung Facebook page nila para makita nyo yung oras, kung anong oras sila nagbubukas at hanggang anong oras sila nagsasara. Yun, hanggang anong oras sila open. Yan. At sa mga gimikan na mahilig sa mga gimikan dito sa South Las Peñas, yan, GT, Gran Turismo. Syempre sa mga suot ko, Crown Manila, syempre palagi kay Uji Tila Brand. Yan. At yun, pero ang boto ng hurado, 2-1! Mag-ingay para kay Meng. Shoutouts kay Good Kid. Ayun, Good Kid, sa Powi to Society, check nyo naman sa lahat ng digital platform. Good Kid, Powi to Society, focus ako sa music, let's go. Hey, Val, Batang Leyte. Ang binoto ko si Meng. Dahil siguro statement yung third round niya, parang ganun. Pero lamang lang naman ng isa. Parang maganda naman yung topic naman din ni Kwan eh. Yung counter naman yung topic ni Good Kid eh. Yung first round, second round, tabla lang. Third round lang. Nagkalamang lang talaga ng 1 point lang, 1 point. Yung aim kasi ni Kwan eh. Yung aim kasi ni Meng, tirahin lahat eh. Yung kay Good Kid, dissect lang yung kalaban eh. Pero different approach. Mas nagustuhan ko lang yung topic ni Meng. Pero mas battle rap yung ginagawa ni Good Kid eh. Pero kaya tabla siya eh. Utangin na lamang lang isa talaga si Meng. Round 1, round 2 parehas. Round 3 deciding factor Meng. Yo, Reload, NTL, Cybros. Sa bumoto sa kay Meng. Round 1 at round 2. Para sa akin, hindi pa ako makapag-decide dahil parehas silang magagaling sa kanya-kanya nilang mga estilo. And parehas din silang nagpapakawala ng mga punches na creative. Yet sa round 3, para sa akin, kahit na naging mahaba yung round ni Meng, hindi siya naging dragging and para sa akin mas naging mabigat yung punto niya doon. And kahit na pumupunto siya, yet nagagawa niya rin yun in a creative way. And although maganda pa rin yung round 3 ni Good Kid, it's just that yung round 3 ni Meng, mas ramdam mo rin yung gutom niya and yung gigil niya para sa battle na to. Yet yung kay Good Kid, parang enough lang siya na material para matawid din tong battle na to, yung round 3 niya specifically. Pero yung kay Meng, iba yung aim niya sa round 3, which is durugin talaga yung kalaban niya. So para sa akin, 1 at 2 tie, pero round 3 kay Meng. Props kay Good Kid, solid na laban niya. Kaya, Meng. Ako yung nag-iisang bumoto kay Good Kid. Let's get let's get the big shit out of the way. Mas dominante nga talaga na presence si Meng at mas marami siyang punches. Pero kumbaga, I mean, marami ka naman talagang magiging punches kung yung rounds mo ay of that length. Yung kumbaga sa round 1 sa kanya ko pa binigay kasi meron talaga may mga magaganda siyang linya na layered yung sa Tonino tuktok ng pedestal, yung sariling belt orbit niya. Si Good Kid masyadong abstract din, mahirap ma-feel yung punches. Pero kumbaga yung 2 and 3, yung big artistic swings ni Meng, kumbaga feel ko na kung nilagyan niya lang ng onting disiplina pa yun, na kumbaga ginawa niya kahit yung the same shit, pero kumbaga 3 minutes pa rin on both. Kumbaga posible na sa kanya ko pa rin ipupuntosan, pero kumbaga
Hindi. Masyadong undisciplined all throughout bawat aspeto nung round, kumbaga parang so kumbaga si Good Kid din naman pumapalag din naman sa sa rounds niya, lalo sa round 2, lalo na kumbaga sa round 2 na discuss niya yung ganong tendency ni Meng din mismo. So yung round 3, even though kumbaga ina-admit ko na that's a fucking amazing round ni Meng, kumbaga and lyrical prowess talaga and prowess ng pagiging rapper. Kumbaga ang hirap nga ibigay sa kanya yung ganun. Kasi nga kailangan mo talaga ng disiplina or else kumbaga ba't hindi lang tayo lahat mag 15 minutes, you know. So kumbaga good kid pa rin yung vocal. So thank you.